Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito kay Shiba Inu, kung saan ang sabi rito ay binahagi po nila ang kanilang latest update na Shibarium hard fork. Yan, isa po itong major development or malaking development dito sa ecosystem ni Shiba Inu. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. The Shiba Inu ecosystem team has provided new updates regarding the upcoming hard fork on the Layer 2 scaling solution Shibarium. Ayan. Maganda po yan. Dapat nagbibigay po sila ng update sa kanilang paparating na mga magagandang updates tulad na lamang po ng kanilang hard fork dito kay Shibarium or ang kanilang Layer 2 scaling solution. Pero chinek po natin kanina yung kanilang Twitter account ay walang bagong tweet. Yung kanilang last tweet pa sa kanilang official X account ay noong April 26. Pero sa tingin ko ay shinare po nila kasi yung kanilang mga update na ito sa tinatawag po nilang SHIB magazine na yan. Yan, yung latest edition dito po nila linagay yung mga detalye tungkol sa hard fork upgrade na ito. Details of Shibarium's latest hard fork. Yan, ito yung mga detalye na dapat po nating malaman tungkol sa hard fork na ito ng Shibarium. This hard fork centers on two major proposals, increasing the calculation of the state sync confirmation and delaying the state sync confirmation by 128 seconds. Ayan, napaka-technical po. Dalawa daw po ang major proposals ng hard fork na ito. At para ito ay pataasin yung kanyang kakayahang makapag-calculate. Kaya yan, medyo malalim po kasi ang kung ipapaliwanag ko po kasi ito ng mabuti ay napakalalim po ito at napaka-technical at marami po sa atin ang hindi gaanong makakaintindi dito kasi karamihan naman po sa atin ay mga investors naman po. Basta ang masasabi ko po rito ay ayan, mas magkakaroon ng improvement po talaga yung operation nitong si Shibarium. Kasi hard fork. Yan po yung masasabi ko dyan. In addition, the second upgrade dubbed Himdal hard fork will roll out tomorrow, May 3 at exactly 12:30 AM. Kaya yan na rin yung pangalawang upgrade. At yan po ay ngayong May 3. Pero nahuhuli po sila rito. Mas advanced po kasi yung oras natin dito sa Pinas. Kaya ayan, ito po yung sunod na upgrade. Tinatawag po nilang Himdal hard fork. Himdal hard fork will enhance Shibarium's transaction confirmation reliability and also help the network achieve deterministic finality. Kaya yan na nga. Ito yung mas maganda yung upgrade na ito. Ang tinatawag po na lang Himdal hard fork kasi mas magkakaroon ng magandang transaction processing itong si Shibarium. Yung babayaran po nating fee ay mas nagiging stable po siya. At yan, maaasahan po yung kung ano talaga yung nakikita natin na transaction fee ay yan po talaga yung babayaran natin. Kasi yung problema ko kasi rito ay nagkakaroon ng fluctuation. Yan, due sa fluctuations ay kung pag magkakanda ka ng transaction, kapag nakita mo yung fee tapos prinasis mo ito ay biglang magugulat ka na lang kung nakita mo na kapag nakita mo yung transaction yung confirmation sa transaction na biglang nagbago yung transaction fee, biglang tumaas. Kaya yan po yung inayos nila dito sa Himdal hard fork na ito. Mas reliable na po siya. Kaya kung ano yung nakita mo na babayaran mo na transaction fee ay kapag na-confirm mo na po yan at na-process na ay yan po talaga yung sisingilin na fee. Kaya ayan, mas deterministic finality. The concept of deterministic finality guarantees that a transaction cannot be altered or reversed once confirmed. Ayan po ang ibig sabihin ng deterministic finality. Kung pag sinend mo na or tinansak mo na or kinonfirm mo yung transaction mo ay hindi na po ito pwedeng mabago. Kaya double check po natin kung bago po tayo
bago po natin i-finalize yung ating yung ating transaction, ay double check po talaga natin. Kasi kung pag kinonfirm na natin yan, ay wala na. Hindi na natin mababawi yan kung nasend natin sa maling address or maling address ng isang maling tao. Once the technical team successfully rolls out both hard forks, Shibarium users will experience reduced transaction costs, better use experience, accessibility, and security. Ayan, kung pag natapos na po ang dalawang hard fork na ito dito kay Shibarium, ay yung mga users nito ay makakaranas daw po ng mas mababang transaction fee or cost. At syempre, mas madaling gamitin po ang mas madali na lamang pong gamitin ito. At syempre, mas accessible siya at mas secured. Community members seek auto burn. Ayan, may mga community members po ni Shiba Inu ang nagtatanong kung paano naman yung auto burn ni Shibarium. Ano nang nangyari diyan? At meron din akong nabasang comment natin dito nitong mga nakalipas na araw, ay nagtatanong din siya nasaan na yung burning mechanism ni Shibarium. Although the hard fork is expected to introduce mouth-watering features, Shiba Inu community members are focused on whether the upgrade will roll out the highly anticipated SHIB Auto Burn portal. Kaya yan na nga, maski magaganda raw yung mga features ng hard fork na ito dito kay Shibarium, ay mas interesado pa rin ang community members sa Auto Burn portal ni Shiba Inu. Kaya yan po, may tweet po dito si Madam Lola. If you aren't gonna add auto burn on this upgrade, then you are just disappointing some SHIB army. Kaya yan, mukhang mas interesado po sila sa burn features ni Shibarium. Pero may naglabas naman po, may nabasa ako noon itong mga nakalipas na araw na sabi niya rito ay hindi naman po nakakalimutan ng mga team developers ni Shiba Inu ang burn feature ni Shibarium. Nandyan pa rin daw po yan. May improvement na rin daw po ito. Kaso hindi lamang po nila binabanggit, pero lagi daw pong kasama yan. Sa lahat daw po ng kanilang mga projects ay talagang ini-incorporate po nila ang pagsusunog o pag-burn dito kay SHIB. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button ito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.